Naririto po ang ilan sa mga pinakamabababang presyo ng spray gun. Hindi mo sukat akalain na ang spray gun ito ay makakatulong sa iyo. Hayaan nyo pong ipakita namin sa inyo ang ilan sa mga mumurahing spray gun na may kakayanan na sumabay sa kasalukuyang paint system. Welcome back! What's up YouTube? What's up guys? What's up sa lahat ng aking boss? Yan, nagbabalik po ang Kadence TV. At para mag-unbox o mag-unpouch nitong nakabalot na adapter ng PPS tank para sa spray gun. Dahil sa hindi tayo nakagamit ng PPS tank noong ginamit natin si Aurita LBMP noong nagpintura tayo ng frame ng MTB at nag-clear coat tayo ng frame. So mga boss, itong spray gun na to ay nabili ko lang kay Shopee at ang nagustuhan ko dito ay 1.0. Siya nga pala, ito ay Aurita MP102. So ang gamit kasi natin nung nag-spray tayo ng clear coat ay yung ordinaryong tangke lang niya. At ngayon ay nag-order tayo ng gagamitin nating PPS tank. Okay. So mag-intro muna tayo. PPS adapter ay para makagamit tayo nito. Malaking tulong rin kasi kapag meron tayong ganito. So ito yung spray gun na kabibili lang namin, pero nabanggit nga namin sa inyo na nagamit namin ito noong huling vlogs natin dun sa MTB. So ilalagay na lang namin yung link kung saan namin nabili ito. At napakamura lang nito, pero high performance ang kanyang naibibigay sa akin. Marami nagsasabi maganda yung F75, hindi na kailangan yung ganito, doon lang sa F75 ay okay na. So kasi ako umaasa ako doon sa technology ng mga bagong labas na spray gun, at ang buong pag-asa ko na ito ay hinango pa sa mga high-end na spray gun or di kaya yung mga ginagaya nila. So ito 1.0 yan. At para sa akin napakaganda nung naging performance nito. So ang ginamit ko nung tangke dito ay itong original niya. Dahil sa hindi pa tayo nakakakuha nitong para sa PPS adapter. Ayan. So ito yung ginamit natin nun. At ginamitan natin ng filter. Gamit ito nun ay nakapag-clear coat tayo ng batalya ng mountain bike. Ayan po. So medyo luma na kasi bugbog na bugbog sa akin itong dalawa. Lagi ko silang gamit para matiyak ko yung hangin na ibinubuga ko ay tama. So buksan natin yung para sa magiging PPS tank niya. Ang kainaman po kasi kapag ka naka PPS tank ka ay pwede pa bali-baligtad yung spray gun, walang pugak. So ito po yung PPS adapter. Sana ay sukat.
So ganyan po ang magiging itsura niya. Napakaganda po. So mangyayari dito ay gagamitan natin ng 165 ml. Marami akong stock po nito ng gamit ng PPS tank. Kasi ano yan, disposable. Ito naman yung takip niya. May strainer na rin siya sa loob. So ang gagawin nyo dyan, ito yung pinaka housing niya. Lalagay mo siya dyan. Syempre, pagkalagay mo nung clear coat, lalagay mo to. Ayan po. Pagkatapos higpitan nyo siya. Pagkahigpit, salpak nyo siya dito. Ayan. At napakasarap gamitin. Kasi ito kasing isang spray gun ko, 1.0 din to. Pinang-base coat ko. Ang ganda po ng ano niya, na ibibigay niya. Na sensya na pinhapawisan ako. Tsaka medyo padilim na. Ang ganda po ng performance nitong Aurita. At isa pa, mura lang. Kahit na mura siya, pero yung naibibigay niyang performance ay maganda. Maganda rin naman yung F75. Matagal din po akong gumamit nun. Pero nakita ko yung mga bagong labas na talagang nakakatulong. So bukas po ay itutuloy ko yung review natin dahil sa medyo madilim na. So ano ba yung dahilan kung bakit bilang pintor ay bumibili kami ng ganitong gamit? Ano bang naitutulong? At may mga spray gun pa kaming gustong i-share sa inyo, ipakita, katulad nito. At ito, yan. Later that night. Ayun, diretso na tayo. At ano ba yung dahilan nga ba kung bakit gumagamit pa tayo ng PPS tank adapter, PPS tank na paglagyan ng pintura? Tulad nung nag-clear coat kami noon sa MTB. Nung nag-clear coat kami noon sa MTB, hindi namin maitaob, hindi namin maiganon. So, nagtagil tayo ng konting tubig. So, ordinary tank po yung gamit natin. At sample po, yun lang yung laman niya. Yan lang. Konti lang. Tagilid natin yung spray gun. Kung makikita po ninyo, ay hindi bumubuga. Lalo na kung itaob natin. Dun sana sa frame ng MTB, hindi na sana natin inikot-ikot pa. Pero iniikot natin kasi hindi ito bubuga ng nakataob. Kahit man yung kahit man ito, kung ang gagamitin natin ay itong original na tangke niya, kahit man ito. So, lalo itong paborito natin. So, ilipat natin ngayon yung PPS tank adapter. Dito muna tayo sa 165 ml. Ito, madalas ko itong gamit sa mga motor, sa mga bike, sa mga isang panel lang na bubugahan, bumper. Ito, gamit ko ito madalas. Pero dito ko ginagamit kasi
wala pa akong adapter para dun sa isang baby gun. So halimbawa po, ito yung housing niya at o-ring lock para dito. Ito yung inner liner at yung kanyang strainer adapter naman o yung cover dito. For example po, konti lang kasi yung konti lang ang kailangan natin pintura. Clear coat, pintura man yan o clear coat. Ginagawa mo. So lalagay natin dito. Ilalagay natin ito dito. Itong inner liner nya, lagay natin sa loob. Tapos maglagay lang tayo ng 60 ml. Isipin natin ano yan, pintura or clear coat. 60 ml po ang laman lang. At yan lang kasi yung kailangan natin para dun sa pangangailangan natin na bubugahan. Tapos ilalagay natin to. Tapos ilalagay natin to. So syempre lalagyan natin ng cover kasi hindi mo naman hinalo, nilagay mo lang dyan, tinakpan mo na. Lalagay natin to. Tapos halimbawa nahalo na po yung ibubuga natin. Lagay na install natin to adapter. Ang ganda. Ang ganda po. Ayan. Tapos din na shake na to. So ilalagay natin to dito. Tapos meron siyang lock. Doon tayo doon. Baligtara naman yan. Ayan. So ang gagawin natin ay ibuga natin. Tignan po ninyo. Bubuga po yan na nakabaligtad. Dahil nga naka PPS tank at may PPS adapter. So ayan, nasaan yung pintura? Kinompress po nung inner liner sa loob. Kinompress niya. Nakita nyo naman po. So kahit ang buga natin pa ganyan, pa ganon, napakaganda, di po ba? Napakagaling. Kumpara natin dito kanina nung ito yung gamit natin. Ito kasi pag ito ang gamit ko ay gumagamit ako nito. Pang sukat. Kasi importante ito sa mga urethane. Kailangan yung iyong activator at reducer at yung base coat o clear coat ay sakto. Ayan. Yan. Pero hindi na ako gumagamit nito pag naka PPS tank ako. Dahil sa meron ng sariling pansukat yung baso ng PPS tank na 600 ml. May 800 nito. Merong 400. Lalagay na lang namin sa baba kung saan namin ito napagbibili. Napakamumura lang po nito. Pero nakakatulong. Ayan po, ganyan po halimbawa. Natimpla natin. At takpan natin mabuti. Tapos ilalagay natin to. Kanaigpitan natin. Lalagay natin to. Haluin. Nakikita nyo itong ginamit natin sa mga nakaraang vlogs natin. So ayun mga boss, at pasensya na, naabala na naman tayo. Kasi biglang dumating itong puti. At
ibablog din natin yan. So ito, madalas namin tong gamit noong nagki-clear coat kami. Marami kaming natapos na ito yung ginamit namin. So ayan, kung makikita nyo, nandun yung space nya. Ayan, hinihigop na niya yung takip. So ipapakita rin, ilalagay na lang namin yung link kung saan namin nabili lahat to. At napakaganda po ng buga nito. Malapad din. Madalas namin tong ginagamit sa clear coat lang. Itong LBLP 5500 pistol ng plate 2. Ano po? Yan, okay na okay po ito. Okay naman, mura lang. Tapos maganda yung performance niya. Kaya pagka tatanggalin natin at may laman pa to, maganda. Patayin natin yung hangin or tanggalin natin yung hangin. Tapos press natin to, tutulo sa loob, saka natin tatanggalin. Yan, ito yung gamit natin dito sa Pintor Canto Vlogs. Tapos ito naman yung pinang-base coat namin. Meron din siyang adapter K400 Aurita, mura lang din to. Ito ginamit namin to dun sa pinanghilamos namin ng base coat sa magenta pink ng Toyota Beats. So 1.4 ang nozzle nito. Ang ganda nito pang base coat sa malakihan. Tignan po ninyo yung PPS tank at kinukompress niya yung pinturang ibinubuga natin. Kaya kahit patagilid, pataog, tuloy ang buga. Tuloy ang buga. So ito ay, kung mapapansin natin, ay parang Iwata. Pero hindi siya Iwata. Pero similar sa itsura ni Iwata yung ano niya. Yung itsura niya. 1.4. Napakaganda ng performance po nito. Ito naman ay parang ang datingan niya ay yung mga SATA jet na mga old model. So 1.3 nozzle. Tapos ito naman ay 1.4. Ito naman ay 1.0. Ganon din itong paborito ko na gamitin. So paano yung paglilinis ng
PPS tank pagkatapos. Di wala na. For example, tapos na natin gamitin. Di press natin to. Tanggalin na natin. Tapos buksan natin to. Ito. Tapon na. Kuha na lang tayo ng bago. So laging malinis yung pintura pagka ito ang gamit natin. At saka yung inner, syempre may inner liner. So ito din, ganun din. Press natin. So tanggal. Sa spray gun, ang lilinisan na lang yung loob. May pang tawag dito, pang pugsit na lang ng thinner sa loob. Tapos ipe-press to sa loob, doon papasok yung thinner. So malinis na. Hindi ganong karumi o kadugyot. Ganon din dito. So ito, tapos nang gamitin, buksan natin. Tapos, for example, naubos yung laman, tapon na. Ito, wag natin itatapon. Di katulad pagka nakatangki ka, lilinisan to, matrabaho, nalilinisan. Minsan hindi ko nalilinisang mabuti to. Ang hirap buksan pag hindi ko nalinisang mabuti. So ayan mga boss, at maraming salamat sa inyong ginawang panonood dito sa ating budget meal spray gun. At sana ay nagustuhan nyo yung ginawa nating vlogs. At lahat itong mga spray gun na to na magaganda at mga gwapo ay ilalagay na lang namin yung link sa baba para makita po ninyo kung saan namin ito nabili. Ito po ay ginagamit ko dahil gusto kong mas mapadali at mas maging maganda yung ating magiging mga project katulad po nito. So ayan, at maraming salamat po sa ginawa po ninyong pagsubaybay at panonood dito sa ating budget meal gun. At sana po ay nagustuhan nyo ang ating vlogs. At paki-subscribe na lang po ang aming YouTube channel at paki-pindot na rin po ang notification bell. At ito po ang inyong Kadens TV.